Pinuntirya ako ng mga babae ko na disipulo. Tanong ng isang tao sa karamihan, Protector Tantay, hindi ba binababa mo ang iyong status sa paggawa nito? Dinagdag ng kanyang kaibigan, hindi ba niya dapat i-distance ang kanyang sarili mula sa Yuluo Temple upang maiwasan ang suspicion? Isa pang nagkomento, si Protector Tantay, bilang protector ng sect at isa sa mga host ng trial na ito, hindi ba mab-break ni Supreme Nangong ang rules kung personal siyang mag-intervene? Naisip ni Bai Qingling sa kanyang sarili, talagang surprising. Gusto pa rin bang pabagsakin ako ni Lingyin at gawin akong mag-fail? Tinitingnan niya ako. Dapat tama ako, halos makita ko ang kanyang intensyon sa kanyang mga mata. Naisip ni Yehongi sa kanyang sarili, Sister Lingyin, talaga bang nagtatry ka lang mag-show off para sa lalaki? Noong ibang araw, nang nagkaroon ka ng honest talk sa iyong guro na nagpalaki sa iyo, talaga ba ang iniisip ko? CJ, wala nang kailangang i-maintain ang mirror flower vow na ito. Magkakahiwalay na tayo. Bumalik ka sa iyong guro. Biglang tumayo si Yehongi at idineklara, si Protector Tantay ay maaaring protector ng sect, ngunit siya rin ay disipulo ng Yuluo Temple na pinalaki ng Godfather. Ang kanyang mga salita at kilos ay pagpapakita ng pagrespeto sa kanyang guro. Kahit tayo sa demonic path ay walang dahilan na i-criticize. Bulong ni Tantay Lingyin, Hongi. Pagkatapos ay naisip niya sa kanyang sarili, ang Godfather na iyon ay dali-daling lumabas sa iyong bibig. At gusto mo pang magkaroon ng relasyon sa kanya dati. Sumunod ka ba sa mga yapak ni Xinger at completely na nabewitched ng lalaking yon? Inanunsyo ni Supreme Nangong, dahil nagsalita na ang Sect Master, hayaan nating masaksihan ang mga kakayahan ni Protector Tantay. Sumigaw si Xiao Chen, Genye, Tantay Lingyin, ang paglaban sa akin ang iyong pinakamalaking Ang pagpatay ng 17 candles sa isang strike ay ang limit. Gusto kong makita kung paano mo ako tatalunin. Cheered si Sen Xinger, second senior sister, good luck. Huwag hayaan ang bastard na si Xiao Chen na maliitin ka. Sinabi ni Bai Qingling kay Sen Xinger, huwag kabahan, Xinger. Kahit ang iyong eldest senior sister ay hindi siya kayang talunin sa candle extinguishing trial na ito. Walang sinuman ang maaaring maliitin ang direct disciple ni Demon Lord Qingling. Habang naghahanda si Sen Xinger ng kanyang palad, siya ay kumilos ng mabilis at isang whirlwind ng hangin ang dumaan sa lahat ng spiritual candles. Sumigaw ang isang tao sa karamihan, oh my goodness. Iyon ay 50 powerful. Nagtaka ang kanyang kaibigan, pagpatay ng 20 candles sa isang palm strike. Ito ay nag-create ng kasaysayan. Isa pang sumingit, lahat ba ng mga disipulo ng Yuluo Temple ay mga naramdaman ni Tantay Lingyin ang pagka-relieved, at sinabi, Supreme Nangong, tatanggapin ko ang secret key para sa priority access sa ngalan ng Yuluo Temple. Naisip ni Xiao Chen sa kanyang sarili, paano maaaring patayin ng isang normal na palm wind ang 20 candles? Dapat ako ang una. Ang secret key ng Flame Demon Tower ay dapat na akin. Sinabi ni Sen Xinger, Guro, si second senior sister. Ipinaliwanag ni Bai Qingling, ang mga formation techniques ay ang specialty ng iyong second senior sister. Tila simpleng pagpatay ng candle gamit ang isang wave ng kanyang kamay, ngunit sa realidad, na-disrupt niya ang formation circuit sa loob ng spirit candle. Para kay Lingyin, ang trial na ito ay wala nang higit pa sa isang minigame na ginawa para sa kanya. Idineklara ni Tantay Lingyin, hindi nabigo si Tantay Lingyin sa kanyang misyon at na-secure ang key para sa aming Yuluo Temple. Guro, mangyaring bigyan ng pahintulot si Lingyin na pamunuan ang team at pumasok sa Flame Demon. Ilang sandali pagkatapos, inanunsyo ni Supreme Nangong, opisyal na magsisimula ang Flame Demon Tower Trial. Focusing Gaze Water Mirror, Rise. Habang lumitaw ang Gaze Water Mirror sa langit, naisip ni Bai Qingling sa kanyang sarili, ang mga elders mula sa projections sa labas ng tower ay nanonood ng mga disipulo sa loob ng tower. Sumusunod ito sa plot ng orihinal na laro. Ang orihinal na layunin nito ay marahil na i-showcase ang mga achievements ng orihinal na protagonist, si Xiao Chen, sa lahat, ngunit nakakahiya na ang kanyang mga iconic moments na karapat-dapat sa kanya ay malapit ng maagaw. Xinger, huwag mo akong bigin. Nagbuntong hininga si Tantay Lingyin, sinasabi ko na ang lahat ng may sincerity, at gayunpaman hinayaan pa rin ng guro na si Xinger ang manguna. Gaano ba ako ka-disappoint? Observed ni Sen Xinger, tingnan ang istruktura ng stone chamber na ito, dapat nasa northern part tayo ng first. Tila ito ang pinakamalayong lugar mula sa heavenly stairs na nagdadala sa susunod na palapag,
at isang lugar na may pinakamalakas na ferocious beasts. Ang aura na ito ay tiyak na nangangahulugan ng revival ng isang evil beast. Inanunsyo ni Tantay Lingyin, magsisimula na ang trial ng first floor. Lahat maging alerto. Sumigaw ang isang batang lalaki, iset, Suanyuan Demon Resist Formation. Sinaway ni Tantay Lingyin, Singer, tumigil sa pag-daydream. Pumasok ka agad sa formation. Sinabi ni Saint Singer, wow, napakakapal ng aura ng evil energy. Bigla, lumitaw ang isang crimson red na braso at kamay, at naglabas ito ng isang groaning sound, woo-woo-wee. Sumigaw ang isang giant monster, wah! Sumigaw si Saint Singer, ito ay isang golden core realm demon, ang Crimson Fiend. Crimson Fiend narito na, nasa listahan. Nagulat si Tantay Lingyin, sumigaw, Saint Singer. Ano ang ginagawa mo? Ang cultivation ng mga monster na ito ay lahat katulad ng iyo. Sinabi ni Saint Singer, ayos lang, ayos lang. Inihanda na ng guro ang isang unique incantation para sa akin. Tumawa ang monster at sinabi, hey, lumalapit ka sa akin. Hindi natatakot nang umiti si Saint Singer at sinabi, he, kung hindi ako lalapit sa iyo, paano ako mag-whisper ng isang lihim sa iyo? Sinabi ng ugly monster, so daring. Sa kasong iyon, hayaan mong enjoyin ko ang iyong masarap na laman at dugo. Biglang lumapit si Saint Singer at bulong sa ugly monster, kami ang mga direct disciples ni Demon Lord Kingling. Bigla, natakot ang ugly monster sa sinabi ni Saint Singer at sumigaw, huwag mo akong saktan. Patawarin ang little one sa hindi pagkilala sa iyo. Habang sinisipa niya ang kanyang mukha sa lupa. Pagkatapos ay sinabi niya ang little one ay babalik sa pagtulog sa ilalim ng lupa. Kayong mga tao, ay escort ang mga esteemed immortals na ito sa susunod na palapag, mabilis. At sumakay sina Saint Singer at Tantay Lingyin sa mga monsters papunta at sinabi ng ugly monster, paalam. Nagtaka si Tantay Lingyin at nagtanong kay Saint Singer, Singer, ano ang sinabi mo sa kanya? Ano ang... Lumingon si Saint Singer at sinabi, ano ang maaari kong sabihin ito ang resulta ng aking heavenly God protecting me? Sa labas, nanood si Supreme Nangong at sinabi, hindi yon make sense. Ang Crimson Fiend ay isang evil demon na nag-suppress sa tower, at hindi lang ito nag-pull ng punches, kundi tinulungan pa niya sila sa susunod na palapag. Lumingon siya at sumigaw, ang Yuluo Temple ay nag-cheating. Iminumungkahi kong strip ang Yuluo Temple ng kanyang trial qualification. Umiti si Bai Qingling at sinabi sa kanyang sarili, cheating. 2 beses na akong dumaan sa Flame Demon Tower na ito, at anumang demon na may kaunting lakas ay naturuan ko ng isang aral. Isang biyaya para sa kanila ang makakuha ng pagkakataong mag-lead ng daan, paano ito naging cheating? Biglang lumakad ng sexy si Han Jinyang patungo kay Bai Qingling at sinabi, oh, ginagawa na naman ba ng matandang iyon na sinangong ang mga bagay para sa ating Demon Lord? Kung pumayag ka na sundin ang araw na iyon, ang aking Yuluo Temple ay maaaring magbigay sa iyo ng 1 inch na higit na suporta. Tiningnan siya ni Bai Qingling at sinabi sa kanyang sarili, ang araw na yon. Ang iyong Yuluo Temple. 1 inch na higit? Nagsasalita ba ang babaeng iyon tungkol sa isang bagay na pornographic? Nagdraw na ako ng isang very clear line kay Han Jinyang noong araw na yon gamit ang pag-alis ng Passion Flower Desire Poison bilang paraan upang tapusin ang lahat. Ngunit ang kanyang kasal ay sa pilitan ng mga pangyayari, ang kanyang asawa ay isang eunuch, at siya ay tortured ng desire poison sa loob ng maraming taon nang walang release. Naiintindihan ko. Ito ang innate nature ng babaeng iyon. Hindi siya titigil hanggat hindi niya nakukuha ang kanyang ninanais bilang isang babae. Sinabi ni Bai Qingling, Madam Ren, admirable ang iyong tapang. Gawin ito sa harap ni Temple Master Ren, at sa harap ng mga sex. At hinawakan niya ang kanyang makakapal na malambot na thighs, at nagpatuloy na sabihin sa kanya, pinipilit mo akong tumugon sa iyong mga provocations. Bigla, nagmuan ng mahigpit at mahaba si Han Jinyang na sinasabing, Nyen. Galit na sinabi ni Supreme Nangong, Lord Sec Master. Si Bai Qingling ay minamaliit ang aking condemnation. Mangyaring parusahan ang Yuluo Temple. Biglang sinabi ni Yehongi sa kanyang sarili, ginagawa ba ito ni Bai Qingling para ipamper si Lingyin? Hindi, ayokong mawala ang kanyang adoration sa akin. Pagkatapos ay sinabi ni Yehongi kay Supreme Nangong naniniwala ako na biased ang sinabi ng Supreme. Sa pamamagitan ng paggamit ng trickery para manalo, ang Yuluo Temple ay mas mahusay na nagdi-display ng estilo ng aming demonic path.
Mayroon bang kailangang pilitin ang proper at fair battles upang maklear ang trial? Nangong Fang, parang ang iyong pag-iisip ay lalong nagiging tulad ng isang hypocrite na nag-acclaim na righteous. Sinabi ni Supreme Nangong Fang, hindi ko magagawa, hindi iyon ang aking. Ngumiti at namula si Ye Hongyi at sinabi sa kanyang sarili, iyon na, guro, ito ang dapat kong gawin. Bilang Godfather Sec Godfather, naramdaman mo ba ang aking sincerity? Sinabi ni Supreme Nangong Fang sa kanyang sarili, Xiao Chen. Kung ang resulta na makukuha mo ay hindi makakabawi sa aking kahihiyan ngayon, hindi kita mapapatawad. Sa Flame Demon Tower, ikalawang palapag dahan-dahang naglakad sina Saint Singer at Tantay Linging papunta sa mga hagdan. Sinabi ni Tantay Linging, ang pangalan ng bronze statue na iyon ay Savage Fall. Nabuo ito mula sa essence ng mount ng emotion-destroying founder. Ang tungkulin nito ay subukan ang demon heart ng mga trial participant at tingnan kung ito ay blunt na ng worldly desires. Kapag tumapak ka sa stone platform na iyon, magsisimula ang demon heart trial. Isang tao lang ang kailangang magtagumpay para sa buong team na makapasa. Sinabi ni Ye Hongyi, tulad ng inaasahan kay Ling. Protector Tantay, napaka-knowledgeable niya tungkol sa Flame Demon Tower at sinabi niya sa kanyang sarili, alam niya na ang focusing gaze water mirror ay magpapakita ng lahat ng nangyayari sa tower. Sadyang nagpapakitang gilas ba siya kay Godfather? Naisip ni Supreme Nangong Fang sa kanyang sarili nang may galit, buwisit, ang Yuluo Temple ang pinaka-apathetic sa buong Kangming sect. Ang stage na ito ay basically isang free clear para sa kanila. Naisip ni Tantay Linging sa kanyang sarili, kung ako ay tatalikod sa platform at tatanggapin ang trial, ilalantad ba ng emotion-destroying savage fall ang aking mga damdamin kay Hongyi? Naisip ni Saint Singer sa kanyang sarili, hindi ba ilalantad ng bronze statue na ito ang mga kahiyahiyang iniisip ko tungkol sa guro? Nag-isip sina Saint Singer at Tantay Linging sa kanilang mga sarili, sinasabing, tama nga, mas mabuti kung. Sinabi ni Saint Singer, second senior sister. Sinabi ni Tantay Linging, junior sister. At pareho silang nagsabi, bakit hindi ikaw ang gumawa? At pareho silang tumawa tulad ng mga maliliit na. Nagpalitan ng confused na tingin sina Saint Singer at Tantay Linging. Bigla, may nagsalita, mga senior sisters mula sa Yuluo Temple, bakit hindi ako ang mauna? Inutusan ako ng aking master's wife na ang Yuluo Temple ay mga kaibigan, hindi kaaway. Maaari kayong mag-drop ng guard sa paligid namin mula sa Yuluo Temple. Si Nizeng, eldest disciple ng Yuluo Temple. Tumango si Tantay Linging, sige, hayaan nating masaksihan ang performance ni junior brother ni. Tumalon si Nizeng pasulong at inanunsyo, ang direktang eldest disciple ng Yuluo Temple, si Nizeng, nais na kumuha ng trial. Tiningnan siya ng trial judge ng may kalituhan. Isang pure heart na untouched ila love. Pumasa ka, idineklara ng judge. Sa labas, ang karamihan ay nag-buzz ng may excitement. Wow! Napakagwapo ni senior brother ni, ngunit virgin pa rin siya. Bulong ng kanyang kaibigan, posible bang hindi siya interesado sa mga kababaihan? Sumingit ang isa pang lalaki, narinig ko na kinastrate siya ng kanyang. Naggasp ang kanyang kambal na kapatid, talaga. Napaka-demonic. Samantala, si Han Jinyang, nanonood mula sa kanyang upuan, ay nag-scoff, din ii. Casual na naglaro siya ng kanyang heels, ang kanyang mga isipan ay racing. Si Ren Qianfan, na nakatayo sa malapit, ay nakikiusap, Madam, mangyaring huwag kang magalit sa akin. Natakot ako na interesado si Nizeng sa'yo, kaya unwillingly ko siyang kinastrate. Ngunit hindi ko inasahan na ang taong nagseduce sa'yo ay mula sa katabing Yuluo Temple. Naalala ni Han Jinyang ang kanyang sariling mga salita mula sa nakaraan, nang ginawa ng lalaking iyon sa akin, bakit hindi ka kumilos kahit nasaksi ka? Lumingon siya kay Ren Qianfan at sinaway, kung ginamit mo ang iyong buong lakas, maaaring hindi kayang supilin ni Bai Qingling ang iyong sarili nang hindi gumagamit ng poison techniques. Hinawakan niya ang kanyang mukha at sinabuyan, ikaw na worthless. Talagang enjoy mo ang pakiramdam na ibang tao ang nagdo-dominate sa iyong asawa, hindi ba? Namula at nag-stammer si Ren Qianfan, Madam, ako hindi totoo iyon. Ikaw nagsasalita ka ng kalokohan. Ilang sandali pagkatapos, lumabas si Nizeng, eldest disciple ng Yuluo Temple, mula sa trial at sinabi, salamat sa pagpapaubaya sa akin na mauna. Aalis na ako. Sa distansya, nabigla si Xiao Chen, direktang disipulo ng Yingyi Temple. Basura mula sa Yuluo Temple at Yuluo Temple. Nakapasa na ang Yuluo Temple sa trial. Sumigaw si Xiao Chen, aking mga junior brothers.
Sino ang handang dumaan sa trial na ito at magdala ng merit sa Yingi Temple? Bulong ng isa sa kanyang junior brothers sa kanyang sarili, ito eh. Nag-scratch ng ulo ang isa pa, naisip, ma-expose ba ang aking private life? Nagpanik ang ikatlong kaibigan, isang tao lang bawat team ang kailangang kumpletuhin ito, hindi ako, tama ba? Nag-sneer si Xiao Chen sa kanyang sarili, ang mga cultivator mula sa demonic path ay talagang basura. Lahat ba sila ay bagamat palagi akong nabuhay sa paraang gusto ko, gamit ang Calm Heart Pure Jade technique na itinuro sa akin ni Yuxuzi, tiyak na papasa ako sa trial. Sa eksaktong sandaling iyon, tumapak si Tantay Linging pasulong, inanunsyo, ang disipulo ng Yuluo Temple, si Tantay Linging, nais na kumuha ng trial. Nag-curse si Xiao Chen sa kanyang sarili, nauna siya sa akin. Ang babaeng iyon ay icy cold sa lahat. Tiyak na madali siyang papasa. Si Saint Singer, na malapit na nanonood, ay naisip sa kanyang sarili, masyadong rash si senior sister. Gusto kong humanap ng oportunidad na gamitin ang phantom clone puppet ng guro para makapasa sa trial ng maayos. Sinuri sila ng trial judge, ang kanyang tingin ay penetrating kay Saint Singer, na naghahayag ng mga alaala ng kanyang mga pagkikita kay Bai Qingling. Nakita niya ang mga sandali nang sila ay nag-away, at isa pa kung saan magkasama sa paligo sina Bai Qingling at Tantay Linging, sinusukat ang kanya. Sa isa pang alaala, nakatayo si Tantay Linging sa ilalim ng isang cherry blossom tree, tinitingnan si Ye Hongyi. Bulong ni Tantay Linging sa kanyang sarili, tama nga, si Hongyi ba ang tanging tao sa kaibuturan ng aking puso? Bigla, nabasag ang kanyang alaala. Napahinga siya. Bakit siya? Ang poison insect na alis na. Idineklara ng trial judge, sa landas ng demonic cultivation, ang lahat ng emosyon ay kasalanan. Nabigo ka. Nagriyot ang karamihan. Hindi maaari. Si Tantay Linging ay nahulog na para sa isang tao. Umungol ang isang lalaki, aray. Napakasakit nito. Na-miss out ko ang aking goddess. Galit na sumigaw ang isa pa, sino ang bastard na naglakas loob na guluhin ang demonic heart ng aking goddess? Balatan siya. Samantala, tahimik si Ye Hongyi. Ngayon na dumating na ito sa ganito ang taong iyon ay hindi ako. Ngunit ang lalaking iyon, tama ba? Sa huli, kami ay mga close friends. Naisip ni Bai Qingling na nanonood mula sa malayo, sa kanyang sarili, walang nakakaalam ng mga character settings na ito nang mas mabuti kaysa sa akin. Ang taong iyon ay tiyak na si Ye Hongyi. Tanging si Ye Hongyi lamang ang maaaring maging iyon. Ngumisi siya, ang dahilan kung bakit pinilit niyang tumapak pasulong sa trial ng Flame Demon Tower ay tiyak na upang tulungan si Ye Hongyi na makakuha ng pabor. Ang landas ng Great Love ay mahaba at masalimuot. Si Saint Singer, na nag-iisip pabalik, ay bulong sa kanyang sarili, si Second Senior Sister ang pinakalinlang sa recent na plano na patayin ang guro. Ang taong gumawa nito kay Second Senior Sister ay lumapit ang kanyang mga mata at dumapo kay Xiao Chen. Si Xiao Chen. Na-realize niya ang kanyang fury ay lumalaki. Umisi siya sa galit, ang kanyang isipan ay racing, si Xiao Chen. Si Xiao Chen, direktang disipulo ng Yingi Temple, na naramdaman ang malicious intent na direktado sa kanya, nagpanik, ano ang nangyayari? Ang malicious intent, para bang nagpapasa ng hot potato, tapos sumabog sa aking mga kamay. Ang kaluluwa ni Tantay Linging ay halos umalis sa kanyang katawan sa gulat habang siya ay sumigaw, ako nabigo. Pagkatapos ay hinawakan niya si Saint Singer at idineklara, ang trial ng Yuluo Temple ay hindi maaaring magtapos dito. Singer, ikaw ang pinakabata at pinaka-naive pagdating sa mga bagay ng pag-ibig. Iyong turn na pamunuan ang team at ay clear ang stage na ito. Nag-stammer si Saint Singer, ako sa palagay ko mas mabuti kung hindi. Bulong niya sa kanyang sarili, absolutong hindi. Sino ang nakakaalam kung anong mga bagay ang sasabihin ng bronze statue na yon? Lumingon siya at nag-utos, ikaw doon, go. Tanong ni Tantay Linging, sino yon? Sumagot ang masked man, bagong recruit. Ang aming Yuluo Temple ay nagdesisyon na siya ang kukuha ng trial. At sa gayon, lumakad ang lalaki pataas ng mga hagdan. Idineklara ng trial judge, isang puso na bakal at bato, untouched ng snare ng love. Tumalon si Saint Singer sa kasiyahan, ang kanyang katawan ay jiggling at sumigaw, yay. Naisip niya sa kanyang sarili, tama nga, ang phantom clone puppet ay talagang useful. Ang summoned magic puppet ay flawless, ang guro ay nagplano para sa lahat.
Hinawakan ni Sensinger si Tantay Linging at hinimok, "Go, go, go. Magmadali tayo sa susunod na palapag." Binalaan ni Tantay Linging, "Teka. Alam mo ba kung ano ang pangalan ng ikatlong palapag ng Flame Demon Tower?" "Ang Infernal Soul Prison." Naguluhan si Sensinger, nagtanong, Ipinaliwanag ni Tantay Linging, ang Infernal Soul Prison ay puno ng evil beasts at demons, stained ng dugo ng walang bilang na mga tao. Hindi sila tulad ng mga wakelings sa unang palapag na yumuyuko sa puwersa. Ang mga nilalang na ito ay mga disasters na hindi mamamatay o magpapahinga. Sinabi ni Sensinger, ngunit sinabi ng guro na huwag mag-alala. Lahat ay na-arrange na. Binanggit pa niya na mauunawaan namin kapag narating na namin ang Tahimik na nalito si Tantay Linging, nagtanong, "Ano ang ibig mong sabihin?" Sa Flame Demon Tower, ikatlong palapag, Infernal Soul Prison, sinabi ni Tantay Linging, ang hangin ay amoy dugo. Tama nga, ang lugar na ito ay nangangahulugan ng gulo. Mag-form up at mag-advance. Huwag kumilos ng mag-isa. Sumagot ang isang lalaki sa likod, "Opo." Pagkatapos ay napansin ni Tantay Linging ang isang tao at sumigaw, "Iyon ba ay si Nizeng?" Kayong mga tao. Tiningnan nila sa paligid ang mga defeated na creatures at disasters, nagtaka. Tanong ni Tantay Linging kay Nizeng, "Lahat ba sila ay pinatay mo?" "Napaka-impressed ko." Sumagot si Nizeng, "Hindi, kami sa Xiuluo Temple ay kakadating lang at matagal nang pinatay ang lahat." Ang amoy ng dugo ay pumuno sa Flame Demon Tower. Sumigaw ang isang tao sa labas, "Lahat ay patay." "Paano mangyayari yon?" Tanong ng kanyang kaibigan, "Kailan nangyari ito?" "Bakit wala?" Nagtaka ang isa pang mahinang lalaki, "Sino ang makakapatay ng lahat sa ikatlong palapag ng Flame Demon Tower? Ang previous Sectmaster ba?" Tumayo si Yehongi, sumisigaw siya. Tanging siya ang makakagawa nito sa buong Kangming Sect. Si Bai Qingling, na umingiti sa kanyang sarili, ay naisip, hindi talaga ako kundi si Bai Qingling mula sa orihinal na laro. Bagamat ang katotohanang pumasok si Bai Qingling sa Flame Demon Tower at pinatay ang buong ikatlong palapag ay walang kinalaman sa akin. Ang experience na ito ay useful pa rin sa akin ngayon na ako ay nag-defy ng kapalaran at sumabak sa landas ng recultivation system. Gastusin ang 2,000 points para i-exchange ang item na ito. Sumagot ang system, "Congratulations to the host. Ang redemption ay matagumpay. Kasalukuyang points, 46,000 points." Naisip ni Bai Qingling, memory evocation. 1. Kapag hinarap ang isang eksena na may kaugnayan sa akin mula sa nakaraan, maaari kong gamitin ito upang i-relive ang experience na yon. Sa simula, naisip ko na useless ang item na ito. Pagkatapos ng lahat, alam ko ang lahat sa orihinal na kwento, bakit ko kailangang i-evoke ang aking mga alaala? Gayunpaman, ang combat experience ng original host ay hindi akin pagkatapos ng lahat. Ang pag-relive ng laban na ito ay tiyak na makakatulong sa akin. Ngayon, ako, si Bai Feng, ay si Bai Qingling. Kayong lahat, mamatay. Tumalon siya patungo sa mga monsters, sumisigaw, "Mutated ants. Ang inyong kamatayan lamang ang makakapagpakalma ng aking puso." Sinuntok niya ang isang mutated ant ilang sandali pagkatapos, nakatayo ng mag-isa si Bai Qingling, napapaligiran ng mga mutilated na monsters. Dinilaan ni Bai Qingling ang dugo mula sa kanyang maruming kamay at sinabi, "Marami akong natutunan mula dito, tiyak na magiging useful ito sa hinaharap." Namula siya at tumulo ang pawis mula sa kanyang mukha, habang dinagdag niya, Ang master ng Kangming Sect Yin Gate Temple, si Hua Yuerong, ay tiningnan si Bai Qingling at naisip sa kanyang sarili, napaka-nervous ni senior brother, nagsimula siyang mag-sweat. Ganito ba talaga kahalaga ang bagay sa Flame Demon Tower? Sa lalong madaling panahon, mailalantad ko na ang tunay na ikaw, ang iyong marumi, pangit, at masamang kalikasan na nakatago sa ika-4 na palapag ng Flame Demon Tower. At dito muna nagtatapos ang ating kwento sa araw na ito. Kung nagustuhan niyo ang kabanatang ito, suportahan ang channel sa pamamagitan ng pag-like, pag-comment, at pag-subscribe. Malaking tulong ang inyong suporta upang makapaghatid pa tayo ng mas marami at mas magagandang kwento. Magkita-kita tayo sa susunod na kabanata. Maraming salamat sa panonood at magandang araw sa inyong lahat.